So, welcome guys to another podcast. Of course, kasama ko si Balita at Kalaman, si RJ Angeles, ako po si Mark Gamboa, at ang special guest po namin ngayong araw, none other than Kong Ace Barbers. Kamusta po? Ay, good morning sa inyo at magandang araw sa Magandang inyong araw. mga masugid na taga-suporta sa inyong mga vlogs. Thank you po. Kong Ace, simulan ko na muna sa isang tanong tungkol sa impeachment. Dahil kayo po ngayon ng special advisor po ba sa impeachment ng prosecution. Mali po ba yung prosecution na masyadong one-sided daw dito sa trial at hindi tinutulungan yung depensa? Masyado bang one-sided talaga yung prosecution? Masyadong Ang isang impeachment proceeding, no, parang proceedings din sa criminal proceedings sa korte, talagang adversarial yan. Meron talagang pinapanigan yung prosecution, meron din pinapanigan ng depensa. So, hindi kumbaga hindi bago na one-sided ka. Natural ko, ikaw ang prosecution, papanig ka dun sa nag-aakusa, di ba? Ganun talaga. Ganun ang nature ng isang trial o isang paglilitis. So, kaya hindi ako sang-ayon dun sa sinabi na dapat maging hindi ka pwedeng neutral. hindi ka pwedeng neutral kasi may kailangan kang panigan. Okay. Yung mga judge po ba pwedeng one-sided? Yung mga doon sa rules of procedure in impeachment proceedings, very clear doon, no, na dapat impartial sila, hindi sila nagpapakita ng bias kahit kanino sa anumang panig, at ang kanilang desisyon na gagawin ay base sa ebidensya at sa facts lamang, no. Yun ang pangit tingnan na isang judge ay pumanig sa isang side, no, kasi hindi na siya impartial niyan, magiging bias na siya in favor of the prosecution or the defense. So, bawal pala yung kailangan pala neutral pag Oo, senator kasi, judge, no? Halimbawa, ikaw may kaso ka sa korte, ikaw ang inaakusahan, nakita mo yung judge, pumapanig doon siya nag-aakusa. Hindi naman dapat. Wala pa nga yung decision, trial pa ito di ba? So, yun ang logic why judges must be impartial. Di ba, kung napatandaan nyo yung symbol ng justice, yung si Lady Justice, nakapiring. diba, may piring yung mata. Kaya may piring yun kasi wala siya dapat panigan. Speaking of syempre kailangan mo na makita yung mga ebidensya, di ba? Yes. Bago sila mag-decide ng kanilang magiging hatol. Yung pong huling witness po ng prosecution, si Director Matibag ng NBI. So ano po ang reaction nyo dun sa naging kanyang pagharap dito sa impeachment trial? Well, para sa akin, nag-corroborate siya dun sa naunang dalawang testigo. Yung mga sinabi ng dalawang naunang testigo, na-corroborate yan ng testimonya ni Director Matibag. In fact, dinagdagan pa niya, no, na itong investigation na ginagawa ng ahensya, ng NBI, ay continuing investigation. Ito ay isang serious and alarming threat, no, sabi niya, kasi a threat to the president of the country is a threat to the national security. So kailangan mahinto itong mga ganitong klaseng pagbabanta o yung threat na sinasabi. Kaya yung sinabi niya na dinetermine nila kung ano yung mga elemento na nakita nila, kung kaya't nagsabi sila na ito ay serious threats. Sabi niya, nakapasa itong mga ito sa under the United Nations standards of investigating. Nakapasa itong mga to, yung elementong yan. Sinabi nga niya na hindi lang isang beses, kundi series. No? Imagine, October pa, yung press con pa lang ni Vice President na yung parang I want to cut his head off, etc., etc., hukayin yung isa yon, no? Tapos yung nasundan ito ng November, yun na nga, yung video na ganyan. Tapos nasundan din ng rage event, no? Yung sa kanyang kapatid, no? So parang merong talagang plano, no? Kaya nga sinasabi nila that there is a plan, it's a clear plan, kaya dapat nilang imbestigahan. Yun. So, marami din po kung inaabangan ng taong bayan kasi ang nangyari, according sa prosecution at sa mga na-interview po namin ng mga kongresista,
Ang sabi daw po ay may pasabog. So ngayon, nag-i-expect yung taong bayan na, ano ba yun, pasabog na yun? Yun na ba yun? Parang matibag, si matibag. Tama, ano tama. Sa akin nyo daw po, Tama. ano ba talaga yung pinaka-highlights po doon? Okay. Yung pasabog. Okay. Ang pasabog doon ay yung sinabi niya na continuing ang investigation, meron na silang persons of interest, at saka yung sinabi nila na, sinabi ni Director Matibag na nakapasa itong mga elementong ito, kaya nasabi niya, there is a serious threat. No? So ito, siguro baka yung delivery lang ang nag-iba, na kasi dapat na-deliver ng pasabog talaga. No? Pero these are vital information na nakadagdag ng bigat dun sa naunang dalawang testimonya ni Agent Kalilong at saka ni yung regional director, si Attorney Lotok. Lotok, Di ba? Lotok. Yun. So, nadagdagan niya ng bigat yung testimonya nung dalawang yun. So ano po yung kung yung sinasabi ni NBI Director na parang 3 to 6 months na lang at syempre yung hinire daw baka matumbok na talaga kung sino. So mag-i-expect tayo 3 to 6 months. Ang pagkakaintindi ko, no, gaya ng marami, na meron na silang leads, meron silang persons of interest, at sa tingin nila na within a period of 3 to 6 months, ma-identify nila kung sino to. In fact, meron siyang, kung tama yung natatandaan ko, meron siyang sinabi na active personnel ito sa AFP ba o PNP or something. Yun ang Security din ba ni ano? Parang sa security. hindi niya sinabi. Pero sinabi niya mga active daw eh. So, dahil meron siyang persons of interest, ayaw din niya ibulgar kung sino yun dahil nga naman, baka masira yung kanilang investigation. No? Kaya tingnan natin, in 3 to 6 months time, kapag enough na yung kanyang nakuhang mga leads, baka masabi niya na sa Yung kaso. Pero nasabi din niya na regardless naman doon sa magiging kaso ng NBI, nagawa na ni VP Sara yung grave threats at yun lang naman kailangan tignan ng impeachment court. That's dahil correct. nandoon daw yung betrayal of public trust. Correct. Ano ba ibig sabihin niya doon? Okay. Yung pag-threat, no, na pag-utterances na ginawa ni Vice President, which is considered grave threats, no, violation na yan kagad sa ating revised penal code, no. Di ba, ang isang panunumpa sa katungkulan ng Vice Presidente, at ganun din ang Presidente, na sinasabi doon na susundin ko ang lahat ng batas o legal orders at dedepensahan ko ang aking mga kababayan. Di ba? Ganun. Do justice to every man, sabi niya eh. So yun yung nasa provision ng oath pag nanunumpa tayo. So lahat yun na-violate sa aming pananaw. No? One, sabi mo susundin mo yung batas, pero nag-violate ka ng batas, yung grave threats. Kasi nagbanta ka eh. Di ba? So, na-violate mo na yung oath of office mo. Number two, nadagdagan pa yun dahil sinabi mo mismo, doon sa video yun, na may kinausap kang tao. No? Tayo, ang tingin natin, yung taong yun ay killer. Kasi kinausap mo eh. Di ba? Pagka patay mo. Di ba? Yun ang sabi niya eh. Pangatlo, sinabi rin niya na huwag kang tumigil kung paano papatayin. Ibig sabihin, relentless yung killing. Huwag kang huminto hanggat hindi mo napapatay. So, yung tatlong yung elementong yun is already a crime that was committed. Di ba? At dahil crime yan, meron kang betrayal of public trust na nakumit. Kaya yan yung sinasabi doon. Kaya doon, pasok na yun Yes, sa criteria na yun. Sa aming paniwala, mabigat na yun. No? Para maging basihan na merong impeachable offense na nakumit. So ano masasabi dun mo kung na yun na nga nasabi ni NBI Matibag yan. Tapos tanong po yan in defense. Pero pina-striken off niya. Okay. Pero dininay siya ni Jesus Cordero. Ano din siya. Ano sabi niyo doon ko? Yun nga eh, kasi Mas lalong tumibay, di ba? mas lalong pinalakas eh. Sa paniwala din namin na ito'y pinalakas pa lalo at pinatibay pa nga. No? Yun nga lang ang punto na hindi nila dininay sa defense. No? Hindi nila dininay na merong video. In fact, ginamit nga nila the same video, di ba? Number two,
hindi rin nila dinenay na yung mga sinabi doon sa video ni Vice President ay spliced or manipulated or minaniobra ng digital technology. Hindi. Dahil, in other words, pinatutuhanan din nila na sinabi yun, Sinabi na talaga. nag-utter. Pangatlo, ginastify nga nila eh. Kaya nga pinatutuhanan na nagsalita ng gano'n ng Vice Presidente dahil sinabi nila, nagawa lang niya yun dahil... Kay Zuleika. Oo. Merong, di ba? Yun nga. Tsaka merong pag daw Oplan Romanov sa kanyang pamilya, di ba? Kumbaga nagkaroon ng motibo Remember sa yung grave threats, a threat is a threat, no? Kahit anong anggulo nila tingnan yan, pagbabantayan. kahit conditional ko. There's no such thing para sa isang pagbabanta na sabihin na, kunyari, halimbawa, may utang ka sa akin, bayaran mo ako bukas, alas 12 ng hapon, ng tanghali, pag hindi mo ako binayaran, papatayin kita. Normal ba yun? Kaya nga pinagbabawal sa ating batas yung ganun eh. Di ba? Kung totohanin mo yun, di ba? Parang may something doon. Kaya nga sa aming paniwala sa prosecution, mabigat na yung naipresenta nating mga testimonies coming from the three personalities at saka yung ebidensyang pinakita. So, isa pa kung yung sinasabi mong ngayon na kung totohanin nga. So, nag-trending din kasi yung hearsay ni NBI Director. So, balik kong parang ganun din, no? For example, ganun. So, yung nakarinig. So, hearsay niya yun. Pero, ang sinasabi kasi doon ko, hindi daw naka-affidavit. Hindi kasi ganito. Okay. Explanation. Halimbawa, may ongoing investigation. Lahat ng posibleng lead o info o kahit marites pa yan, dapat kinukonsider natin. Kung totoo nga yan, kahit marites lang yan, narinig ni Aling Maria doon sa kapitbahay niya nagtitinda sa palengke ng saging, naikwento, lead yun eh. So for an investigating agency, all leads possible, kinukonsider nila yan. So, kahit sabihin nating marites yan, kailangan tingnan mo rin yan. Kung totoo nga yan, di ba? At least, kung totoo, nasolve mo ngayon yung crime because of that deed, di ba? So, doon sa sinasabi niyang hearsay na dahil hindi daw pinirmahan yung affidavit ni Las Cañas, di ba? Yung ganyan. Unang-una, information yon na nagsasabi doon kung ano yung tingin ni Las Cañas at ano yung in-order sa kanya ni Vice President Sara when she was a mayor. So, ini-establish ni investigating body, ni NBI, na merong pattern of violent behavior yung ating Vice Presidente. Ang unang ebidensya, yung sinapak niya yung sheriff. Di ba? Unang ebidensya yun. Pero dyan na-justify din nila. But that's their right, no? Karapatan nilang i-justify yun. Pangalawa, yun nga, yung mga utterances na I want to cut his head off. Di ba? Ganyan. Lahat yun. Pangatlo, yun ay nagbabanta na siya sa buhay. So, yung mga yan, these are all leads. Kaya nga sinabi ni NBI Director na continuing ang aming investigation. Kasi parang nakahawa na nga nahawa na nga si Mayor Baste dahil yun din ang kanya ulo lang naman ni BBM ang kailangan namin. Parang gano'n, no? And even in the social media mapapansin nyo, 'di ba? Puro kung magmura talagang wagas 'di ba? Kung yung magmura yung mga tao, parang para sa atin, 'di ba? Mga Pilipino, hindi naman Nagkakaroon ng culture of violence no? Culture of Nahahawa, violence. kahit yung mga bata na i-influence siya nung ganung. Maraming ganun, di ba? Akala nila normal lang yun. Oo, yun ang nakakalungkot, no? Natutuwa nga tayo that merong technology kagaya ng social media and internet, di ba? Dahil mas faster ang communication, mas madaling matuto, mabilis ang ating education and information, pero iba ginagamit ito sa hindi magandang pamamaraan. Kaya nahahawa tuloy yung mga bata, di ba? Kung ayun, punta naman tayo dun sa sa nangyari naman nung Lunes. Yung naging performance ni Attorney Chel Jokno, ni Congressman Chel Jokno, para po doon sa subpoena para sa bank records ni VP Sara Duterte. Ano po ang reaction nyo doon sa naging pagharap ni Kong Chel Jokno? Alam mo, ako,
bumilib ako kay Kong Chel eh. Sabi ko, kung ganito yung mga abogado natin na nandyan sa Senado, palagay ko makakaasa tayo na impartial at magaling at matalinong pagtalakay sa mga issue. No? Marami nga ako natutunan eh. Ngayon ko lang nga natutunan na magkaiba pala yung proof at saka yung evidence. Di ba? Akala natin, isa lang yun eh. Di ba? So, I also learned na yung kanyang argumento tungkol dun sa subpoena at kaibahan ng warrant of arrest. Ano? So, maganda yung nag-i-exchange. Nakita ko na because of the oral arguments na ginawa ni Kong Chel, napapayag niya yung impeachment court na ipalabas ang mga subpoena doon sa mga nire-request ng prosecution ng mga dokumento. Ano pong masasabi natin dito sa mga tumututol na lumabas itong mga ebidensya ko? Well, yung pagtutol o pagharang sa pagpapalabas itong mga dokumentong ito ay pagharang at pagtutol sa katotohanan. No? Paano natin malalaman kung ano yung totoo? Na dito sa mga dokumentong ito magpapatunay na merong mga violation na nagawa. No? Pag hindi natin yan pinayagan at hinarang natin yan, hindi naman pwedeng salita lang ng prosecution lawyer ang magiging basihan ng mga senator judges. Kailangan may ebidensya. Kaya nga naniniwala kami na yung time na yun na kung saan pumayag ang korte na ilabas yung mga ebidensyang yan, tagumpay yun ng ating katotohanan. Di ba? Para sa ating lahat. Ang sinasabi naman nung iba, fishing expedition lang daw yung pagkuha ng mga bank records na yon. Ano pong Well, unang-una, hindi siya fishing expedition in the context of the issuance of a subpoena. Hindi ibig sabihin na, okay, subpoena natin to, kung ano makita natin, yan ang gagamitin nating ebidensya. Dahil dun sa request natin na magkaroon ng subpoena, in-identify yung mga dokumentong yun. So, yung element ng definiteness, specific bank account number, ganyan-ganyan, at this branch, itong taon na ito, di ba? So, definite, di ba? May specific na nakasite doon, no? At saka yung relevancy. Relevant ba yan? Yung papel ba na yan na sinasampina natin, makakapagbigay bigat doon sa allegations na merong unexplained, na confidential funds or unexplained wealth ang ating pangalawang Pangulo. So, relevant and definiteness are two elements required. At yun ay nasatisfy ng prosecution. Saka hindi po ba parang masyado namang one-sided ang tingin nila sa mga ebidensya? Kasi it can benefit both ways naman daw po, di ba? Kung sakasakaling mapapatunayan na walang tinatago o malinis. Kaya dapat hindi nila harangin, di ba? In fact, baka nga kung totoong halimbawa, yung mga BIR records, no? Yung SALN, BIR records, at saka bank transactions, di ba? Kung magpapatunay na itong mga ito ay tugma dun sa dineklarang yaman ni Vice President, hindi ba malakas na ebidensya yon para pasinungalingan ang sinabi ng prosecution? Di ba? Diyan sa puntong yan, mananalo ang defense, di ba? Pero, bakit natin hinaharang kung ang katotohanan will support, di ba, yung ano na yun. So, kaya hinaharang, maaaring may tinatago, di ba? Kaya nga yun ang conclusion ng marami. Kaya mo hinaharang kasi ayaw mo makita, di ba? Kailan po ba darating itong mga bank records na ito? Yung bank records kasi na yan, na personal na bank records na mag-asawang Duterte Carpio, sa Article 2 pa yan, no? Which is the last article, no? Na nakalinya doon sa ating trial order. So, pero may mga bank records na sinampina yung AMLAC para yan both sa confidential funds sa Article 1 at saka sa Article 2. Ganun din naman yung bank transactions kasi may dalawang bank manager na sinampina natin, yung taga Land Bank, kasi sila yung nag-release ng pera na around 600 million na confidential funds. So, yun ang importante kasi pag hinarang yun, walang makakapagpatunay na merong perang nilabas
na cheque na in-issue para sa ganitong amount, baka hindi na tayo paniwalaan. So baka daw kung pinupolitika lang daw yan kasi nakafocus daw yung mga kongresista, yung ibang senador, doon lang sa impeachment. So how about daw po yung mga ginagawa nila? Lalo na daw yung taong bayan, sinasabi nila, nagugutom na daw, sa presyo ng bigas, ng gasolina. Ano masasabi niyo doon? Ako, alam mo, sa totoo lang, talagang marami tayong problema no, sa bansa. Pero, isa sa mga problema rin natin ay korupsyon, di ba? Ang ating nililitis dito ay aspeto ng korupsyon sa ating gobyerno. So, hindi natin dapat talikuran ito. At the same time, dapat ginagawa din natin yung mga dapat gawin sa Kongreso na mga batas para makatulong sa maibsan yung hirap ng ating mga kababayan. So, this can be done simultaneously, ika nga, no? Basta mayroon lang tamang balanse. Tandaan natin, 300 yung congressman. Yung prosecutor, 15 lang. Ay, 11 lang. Di ba? So, di ba? Pwede pa rin, kumbaga, hindi naman itong 11 prosecutor na congressman, magde-decide doon sa 300, di ba? So, tuloy-tuloy yan. Although sa Senate, no? Kasi 24 senator judges, so 24 silang nakatutok dyan. But remember, may oras at schedule lang yung trial. Kaya nga binibigyan pa ng oras yung legislative work ng Senado eh. Kasi nga, para mabalanse. So, hindi dapat talikuran yung kinakailangang batas na gawin para matulungan, maibsan ang hirap ng tao ng ating mga kababayan. But at the same time, constitutional duty ng mga kongresista at ng mga senator judges na talakayin yung trial na yan. Otherwise, we will be violating the provisions of the Constitution. Tama. So, tapos na po itong sa Article 4? Tapos na yan, no? Yung depensa, maglalabas pa ba sila ng ano? Yun, meron kasing proposal si Senate President Win Gatchalian, no, na tapos na yung prosecution, kinross na siya ng depensa, so tapusin daw muna lahat para mabilis, bago naman bigyan ng pagkakataon naman ang defense naman na umpisahan ulit yung dat. Kaya magulo eh. Ako honestly, hindi ko pa alam kung ano yung final decision ng korte. But I think ang plano nila is talagang pabilisin. No? Okay naman tayo dyan kasi gusto rin natin. Imagine kung yung totoo yung computation ni Senator Win, hanggang December tayo. Magpapasko tayo sa impeachment court. Ang hirap nun. So, hindi pa sigurado kung next na yung sa depensa or baka sa dulo sila. O baka isa dulo. Siguro by Wednesday, baka ma-decision na nila after yan. ng SONA ng Pangulo. Oo. Pero ano na pong susunod na article pagkatapos Article 1, ito yung confidential funds. Ito nga yung bilang DepEd Secretary siya at saka yung Office of the Vice President na parehong opisina, binigyan niya ng confidential funds. Ang tanong, paano mo ginamit? Saan mo ginamit? No? Anong resulta ng paggamit mo rito? So, pag dito po, ibang set ng prosecution law, parang ibang grupo naman yung nakatoka Yes, doon. No? Kasi hinati-hati nila yung yung bawat article. Hinati-hati yan sa mga congressmen prosecutors kung sino yung mag-in charge sa ganito, in charge sa ganito, in charge sa ganyan. Alright. So, ito po, meron po kayong final na mensahe para sa mga kababayan po natin, para po sa mga sumusubaybay at doon sa mga ibang namang hindi interesado o sinasabi na sayang lang sa oras yung impeachment na yan. Meron po kayong mensahe sa kanila? Okay, sige. Una kong mensahe ay sana po subaybayan ito ng ating mga kababayan dahil mahalaga ho na maintindihan natin yung proseso ng impeachment. Masalimuot ito, no? Dahil mas maraming panahon na technical ang pinag-uusapan dito, pero napaka-importante nito sa atin. Ito ay isang mekanismo na nilagay sa ating saligang batas para proteksyonan tayong mga ordinaryong Pilipino sa mga opisyal na matataas sa ating gobyerno na posibleng umabuso o hindi kaya magnakaw ng pondo ng bayan. No? Dapat apektado tayo dyan. Naiintindihan natin yan. Pilitin nating subaybayan at intindihin yung mga proseso. Kung tayo po ay may hindi maintindihan, gamitin po natin yung ating social media para magtanong. No?
doon natin, yun ang participation na dapat natin gawin. Kami naman sa prosecution, pipilitin din namin ipaintindi yung mga nangyayari sa the most laymanized o yung pinaka-ordinaryong salita para kasi ako mismo nadilito rin ako minsan nahihilo ako sa mga kung ano-anong ginagamit so yun ang ating pakiusap. Number 2, kung may pagkakataon na makausap ninyo ang inyong mga senador, no? Sana makumbinsi natin sila na una, maging impartial, no? Pangalawa, hindi magpakita nung kanilang mga bias, no? Siyempre, pangatlo, kung dumating sa punto na sila ay magdedesisyon, ang gamitin sana nilang basihan ay yung facts at yung ebidensya. Kailangan ang ating decision is evidence-based, di ba? Para sa ganung pamamaraan, nagserbisyo tayo sa ating gobyerno, sa ating mga kababayan, at para sa ating lahat na mga Pilipino. So I honestly would like to encourage everybody na tayo ay sumbaybay dito. Kung medyo inaantok-antok na yun, bilhin lang ho tayo chichirya habang nanonood ho tayo para medyo ganahan. Bili tayo ng piatos. Merry Grace. Pero kung sa gauge nyo po, medyo nabawasan na ba ngayon yung fake news? Kasi nga, lumalabas ng potensya. Yes, Nakialam yung mga taong bayan na talaga. So, nag-gauge nyo na ba? Unlike noong sa TRICOM. Okay. Itong maganda, no? Kasi nga, kaya natin ine-encourage talaga ang ating kababayan manood, no? Lalo na yung mga kababayan natin sa mga probinsya, no? Manood sila, subaybayan nila ito para maiwasan yung pagkalat ng fake news. Kasi minsan may nakikita lang tayo sa social media, akala natin totoo na eh. 'Di ba? So kaya natin sinishare pa nga eh. 'Di ba? Pag sinare natin, like and share, 'di ba? So dadamit, kakalat at kakalat ito. So ang ating dito is that pag sumubaybay kayo, alam kayo mismo, may experience niyo ano yung totoo at i-compare ito do sa nababasa ninyong fake news. Kaya isa itong pamamaraan para maiwasan natin ang pagkalat nito. Thank you very much Okay. po. Salamat, Kong Ace. Dami naming natutunan ngayon and hopefully nga po sa mga susunod na mga impeachment trial dates mas maliwanagan yung taong bayan do sa tunay na nangyayari diyan sa issue na yan. So thank you very much guys. Join us again sa next edition ng aming podcast. Tutok lang tayo sa impeachment trial. Let's go.